I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos dito tungkol dito kay Congressman Tiangco. Alam nyo, ito si Congressman, nakikita po natin yan na kung paano niya dinidiin si Speaker Martin, di ba? So parang ang dating sa akin kasi, parang nagmamalinis siya baga, mga kababayan. Alam din po natin ang nabutas, isa rin naman sa mga binabahaan yan every yung tag-ulan baga. So alam po natin yan dahil nakikita natin nagpunta doon ng Pangulo no? Two times. So dahil dito mga kababayan, mayroon ditong balita. But anyway, before nabasahin po natin, shout out sa mga Marcos Loyalists, Filipinos and OFW. Ito, sabi dito mga bes, sabi po dito ng Philippines Morning News, ayan ang source natin dahil mahirap. Medyo kilalang tao ito, kaya yan ang source natin. Asawa ni Toby Tiangco inuugnay sa maanumalyang flood control project sa nabutas. OM goes. Alam po natin dito, no, sa mga nababasa natin, ito si Congressman Tiangco, mga kababayan, parang pinagkanulo niya yung 2025 election sa Alyansa. Siya ang campaign manager, di ba? Na sinasabi nga wala siyang hindi niya masyadong i-finupush yung kandidato ng administrasyon, lalo na po sa Mindanao kung saan natalo po ang kandidato. So parang ang sinisisi dito si Mr. Congressman Tiangco, mga kababayan. Saka isa pa parang ito po ay isang red horse knocks red horse ng mga anti-Marcos parang, guys, anong ibig ko sabihin? Gets nyo ba? Well, anyway, bahala na kayo mag-isip. But, siyempre, sabi dito, tuloy natin, lumitaw ang pangalan ng asawa ni nabutas Congressman Toby Tiangco sa gitna ng mga tanong at aligasyon kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa lungsod ng nabutas. Oo nga naman, bakit nga ba? Bumabaha ang nabutas, nasaan yung mga pundo kung mayroon man, di ba? So, dahil dito, batay sa mga impormasyon, ayan, nakalap ng seryosong kakulangan sa dokumento ang mga flood control project sa distrito ni Representative Tiangco. Sa kabuuan, 87 proyekto, 37 lamang ang may malinaw at opisyal ng record. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng mga proyekto ang walang sapat na dokumento magpapatunay kung ang mga ito ay aktwal na naipatupad, natapos. Agay. Sa mga dokumentong sinuri, lumalabas na ang mga pangunahing kontratistang nakakuha ng flood control, projects sa nabutas ay ang top-notch catalyst at St. Timothy. OM goes. St. Timothy again. And St. Timothy ay inuugnay sa pamilyang Diskaya na nauna nang umamin sa pagbibigay ng pera sa ilang politiko kapalit ng mga proyekto. Isang pahayag na lalong nagpabibigat sa mga aligasyon ng irregularidad. OM goes. Natatandaan po ninyo mga kababayan, sabi ni Congressman Tiangco, kailangan daw ang Pangulo walang sinasanto kahit pag hindi daw, correct me if I'm wrong guys hindi ko na isebe binasa ko ng bahagya, pag hindi daw na ipakilong daw si dating Speaker Martin magkaalaman na, medyo titiwalag, parang ganun ang dating sa akin I'm not sure kung yun ang ibig sabihin, pero alam nyo no, mahirap yung nagmamalinis ka mga kababayan, mahirap yun yung nagmamalis ka, ibig sabihin mahirap yung nagmamalinis ka. Yun pala, masigit ka pala. Doon pala sa inaakusahan mo. 'Di ba? Parang ang pangit ang dating, no? Nakikita ka ng ibig ko sabihin, yung nagmamalinis ka sa madlang people, pero hindi mo rin nakikita yung sarili mo na mayroon ka palang hidden agenda. Kung totoo itong proyekto na ito, mga kababayan, alam po natin
napaka-controversial ang St. Timothy, pag-aari ng Diskaya Couples yan. So, alam po natin, ang mga kalakaran ng mga contractors na yan. Sa madaling salita, kickback pa more. Di ba? Commission pa more. Minsan, magtataka, bakit ang nabutas na babaha lagi? Matagal na. Dekada na. Di ba? Dekada na. Kahit sa Bulacan, ganun din. Anyari? Saan ang mga pundo? Ito po yun. Dito natin po nakikita. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., walang sinasanto. Lahat. Nabubunyag, na-i-expose. Sabi nga ng Pangulo, wala sang pakialam kung kahit sino ka man, babanggain niya. Basta, ang importante, batas is batas. Pag nagnakaw ka, natural. Kailangan mo pagbayaran yun, guys. 'Di ba? So, yun kita nyo. Tama naman, 'di ba? Tama nga naman. Bakit nga ba? Nasaan yung yung pundo ng bayan? Maasinso ba ang nabutas? I'm not sure, guys, kasi hindi ko pa naman nakikita yan. Kahit naman taga Manila tayo, dito tayo sa Pilipinas, wala akong nakikita so far. Pero I think, maayos din naman ang ibang mga flood control dyan. Hindi natin alam kung ano ang totoo. Kaya, OMGOS, asawa ni Tubit Chanko, sangkot sa manual yung flood control project sa nabutas. OMGOS. Alam niyo mga kababayan, iniidulo ko tong anak nito kasi napakasipag. Itong nag-iisa niyang anak. Totoo yun. Pero, siyempre, hindi naman forke gawain ng magulang, ginawa din ng anak. So, medyo hindi naman siguro pare-parehong gano'n, So, dahil dito mga kababayan, ayan, nasa hot seat ang kanyang misis, sangkot sa anomalyang. Alam nyo na, di ba? Ay, nako, kawawang Pilipinas. Ang daming nagnakaw sa mundo, mga best. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino NOFW. Tingnan nyo nga yung nagko-comment, guys. Sabi niya, sa aking palagay, lahat ng congressman sa nakaraang 19 Congress, 100% sangkot sa anomalya. Iba ngayon, takipan at nagkakampihan sila sa pagnanakaw. Alam nyo, hindi lang naman talaga sa 19 Congress. Tandaan nyo, guys, dekada na po ang nakawan sa pamalaan. Ika nga, sa ngalan ng corruption, hindi po nawawala yan. Kahit saan bansa sa mundo, mayroon talaga yan. Pero I think, sa Pilipinas, parang malala yata. I don't know, guys. Correct me if I'm wrong. Diba? Sabi nga ni dating Defensor Santiago, kung malinis pala ang mga opisyal, ang mga politiko, bakit nalalagay tayo sa top 10, sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo, 'di ba? Yun makatao ang ginawa at may malasakit sa mga mahihirap. Siya nyo binibigyan ng isyu. 'Di ba? Siyempre mga supporters niya 'yan Ayun na, nag-uumpisa ng mga labasan ang anomalya sa kanyang distrito. Mahirap malinis kung alam sa sarili na meron din. 'Di ba? Wow. Ayan na, kaya pala, makasara ito yung may mga tinatagong ghost, makasara talaga. OMGOS. Napansin nyo yun? Lahat ng kumakampi, parang sangkot sa mga anomalya. Ang mga ebidensya lang ang tinitingnan ng ombudsman at kung saan sila dadalhin ng ebidensya, yun dapat ang managot. Sino man siya, kaanak, kaibigan, kapartido. Kung malinis ang politiko, walang dapat ikatakot at wala dapat ipaliwanag dahil hindi naman sila kakasuhan kung walang anomalya. Ang mga dokumento nila dapat lang. For me, guys, it's easy to accusing someone, di ba? Without evidence naman. Pero, kung talagang mayroon kang sapat na ebidensya, malakas ang loob mo, confident ka, na alam mo totoo, then why not, di ba? Lumabas ka. Labas mo ebidensya, laban doon sa inakusa mo, nang sa ganun, mabigyan ng hustisya yung pag-aakusa mo, di ba? Ayan, tama. Parang si Pangulong Marcos Jr., bumabase po siya sa ebidensya. Kung saan dali ng ebidensya, yun. Di ba? Di masira si Kong Toby Chanko, kaya yung pamilya niya na lang ang sinisiraan. Wala kayo. Yung background nila,
yung Congressman to be at Ma'am Michelle, hindi po government yun. Yan po ay private property, hindi porket gumuho yan na yung flood control projects nila may post lang at mabalita kayo, no? Hindi, ibig sabihin, ang importante naman mga kababayan is ebidensya. Mahirap naman kasi humusga, di ba? So, dahil dito, lumabas sa social media, siyempre naman, baka naman isasagot, kumbaga, sasagutin nila yan ng in proper way or proper forum. Naks naman. So, yun mga best, ano po ang masasabi nyo dito? Kayo na pong balang humusga sa mga taga-Nagbutas. Shoutout po sa inyong lahat. At siyempre, lahat naman sila hindi naman naniniwala yan. Pero titingnan na lang natin hanggang saan sila dadalhin ng ebidensya. Siyempre, hindi naman pagwalang bahala ni Congressman Tiangco yan. Kailangan sagutin niya ng maayos. 'Di ba? Kung talagang wala, di wala, siyempre, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh. So, susundin natin ang susunod na kabanata, agay. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.